epekto ng bagyong si Gloria. Nasa Washington, D.C. Wala ba? Namin pwede iwan. Ito ang sama-sama natin pamigil. Saksi! Magandang gabi po. Ito ang tahanan ng balitang katotohanan po. Live mula dito sa Pretil, Tondo, Manila. Ako po ang inyong kapuso, Michael Riquez. Hatid namin po ay serbisyong totoo. Ako po si Vicky Morales. Saksihan ang masayang pagdiriwang sa Tondo, Maynila para sa pagsalubong sa bagong taon. Mga biktima ng paputok, mas marami ngayong taon. Senadora Loren Legarda, kumpirmado ng katambal ni Fernando Poe Jr. sa 2004. At ang bonggang New Year countdown ng GMA sa Amazing World of Lights and Lanterns. Mga kapuso, hindi na po abuti ng isa't kalahating oras, bagong taon na po. At nandito po ko ngayon sa Pretil sa Tondo, Manila, live. At ito po ang ilan sa mga eksenang nagaganap dito habang sabik na inaabangan ng mga kapuso natin dito. Kasama po ang 85 milyong iba pang Pilipino sa pagsalubong po ng bagong taon. Ang eksena ang napapanood nyo niya, nakuha namin dito si Barangay Chairman po yan, dito sa Tondo, sa Pretil, ay eksena pong nagaganap sa lahat ng dako ng Pilipinas sa mga sandaling ito habang hinihintay po natin ang pag-alis ng taong 2003 at ang pagpasok po ng bagong taong 2004. Umpisa na po ang putukan dito, kanina pa ho. Umpisa na po ang sayawan, malalakas na tugtugan, at umpisa na po ang kasiyahan. Makikita nyo po dito sa mga kalsada ng Tondo, wala pong tao sa loob ng bahay. Ang lahat po nasa kalye at nagdidiwang, bata man o matanda. Ayan po, nakikita ninyo. At para bagang walang tao pong nakapirmi sa kanilang lugar. Lahat po yata rito ay gumagalaw. Hindi man nagsasayaw, naglalakad, nagtatalunan, nagtatakbuhan, at nagbibiruan at nagsisiya sa pagsalubong po sa bagong taon. Napalad po kaming mga kapuso, si Aling Baby Rumbawa. Dito po nakikita nyo pumapasok po kami sa kanilang tahanan at nakiisa po kami sa kanila sa paghahanda ng kanilang kakainin. Mamaya pong haping gabi sa pagsalubong po ng bagong taon. Uy, puro po mga bilog na prutas. At ito po si Aling Baby. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa ganyang pinaniniwalaan ko, magsikap tayo. Gumanda ang buhay natin, hindi ho sa ganyan-ganyan lang. Ano? At ngayon pa lang po, meron na pong mga biktima ng paputok na isinugod sa Jose Reyes Memorial Hospital. Titignan po natin ang sitwasyon doon sa pamamagitan po ni Jiggy Banicad, live mula sa Jose Reyes Medical Center. Jiggy! Mike, kung gaano kasaya ang sitwasyon dyan sa Tondo ay sobra namang sakit ang nakikita natin dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Dahil kanina naabutan natin ang isang 15 anyos na bata na namulot ng paputok. Siya ay si Buenaventura Dasmariñas. At ayon sa bata, ito raw ang kauna-una na siya ay namulot ng plapla. Dahil dito, hindi niya alam na ito ay sasabog, sumabog na nga sa kanyang kamay at nabiyak itong kanyang kamay. Nabutan natin na namimilipit sa sakit ang batang ito at halos hindi makausap. Dati ka bang namumulot ng paputok? Ngayon lang po. Mismong mga kapitbahay ni Buenaventura nagdala sa kanya dito sa pagamutan at talaga namang makikita sa mukha ng batang ito kung gaano ang sakit na kanyang inaabot. Wala pang sinasabi ang mga doktor kung anong kakahinatnan ng kanyang kamay, pero sa nakikita natin ay maaaring talagang tuluyan na nga mapinsala dahil nabiyak daw itong kanyang kamay dahil sa kanyang pamumulot ng plapla na hindi niya alam na may sindi pa. At ayon sa kanyang kapitbahay ay talagang nagmagandang loob ng araw sila para dalhin ito sa pagamutan. Ang sindi. Dinampot niya. Nung pagkadampot niya, sumabog sa kamay niya. Yun, nagulantang na lang kami. Bigla na lang namin siya. Isa lamang si Buenaventura sa 257 mga biktima ng paputok ngayon. Kabilang dito sa 257 biktima ng paputok ang naputukan na 241 na katao, 7 biktima ng stray bullet at 9 naman ang nakakain ng watusi. Samantala makikita nyo po na handang-handa na rin ang mga bumbero, partikular itong mga Chinatown Fire Brigade volunteers at
anumang oras ay handa raw silang rumesponde sa maaaring idulot na sunog ng mga paputok na sinisindihan ngayon. At hindi pa man dumarating nga itong bagong taon ay sobrang tumaas na raw ang bilang dahil sa ganitong period dahil sa DOH ay 50% ang itinaas ngayong taon kumpara nung mga nakaraang taon. Age 10 is the most affected this year compared before that it's the teenagers and the older people who are mostly affected. So this year we are looking at the possibilities of a lesser or poorer supervision of our children and accessibility and affordability of the firecrackers to children. So inaasahan nga po na patuloy na dadami itong mga biktima habang lumalalim ang gabi dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center at antabayan natin ang mga pangyayaring yan mula pa rin dito. Mike? Maraming salamat, Chiki Banikat live mula sa Jose Reyes Medical Center sa lungsod ng Maynila. Pupunta mo naman tayo sa East Avenue Medical Center sa lungsod ng Quezon. Nandun po ang ating saksi na si Iris Cruz live. Iris! Mike, puspusan nga ang paghahanda na ginagawa ng East Avenue Medical Center ngayong gabi sa pagsalubong nila sa bagong taon. Mahigit sa 100 doktor at nurse ang magdamag na mag-duty para sa mga firecracker-related injuries na ipapasok sa ospital. Ayon kay Dr. Emmanuel Bueno, kumpleto na sila sa mga gamot at sa mga gamit panglinis ng sugat. Nag-stock na rin sila ng mga anti-tetanus injection. Sa doktor, walang problema. Kasi buong force ng Department of Surgery, Department of Orthopedics, Medicine at saka Pediatrics ay nandito lahat, no? And sa nurses natin, buo naman din ang kanilang support. Mula December 22, umabot na sa 25 ang naipasok na pasyente sa East Avenue. 4 sa kanila ang malubha dahil sa mga tama sa mata, tiyan, at ang isa naman ay aksidenteng nakalulon ng Watusi. Nitong nakaraang taon, umabot raw sa 68 ang mga pasyenteng naipasok dahil sa mga tama ng paputok. Ngayon, Mike, ayon sa East Avenue, kahit daw dumami pa ang mga pasyenteng maipapasok ngayong taon, ay kayang-kaya nilang i-accommodate ang mga ito. Mike? Iris Cruz live mula sa East Avenue Medical Center. PNP laban sa inaasahang pagpapaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. Tulad nung isang taon, tuluyang aalisin sa serbisyo ang sinumang pulis o sundalo na mapatunayang nagpaputok ng kanyang baril. Si Maris Umali ang ating saksi. Hindi pa sumasapit ang bagong taon pero 2 na agad ang naitalang sugatan dahil sa ligaw na bala. Kaya naman para hindi na dumami pa ang mabibiktima, mahigpit na ipinagbawal ng PNP ang pagpapaputok ng mga baril. Tinapala ng mga masking tape ang mga baril ng mga pulis. It is a psychological approach. Symbolic, pero usapan na lang lalaki. Alam na nila yon. Sa ngayon, 3 pulis na ang naaresto dahil sa indiscriminate firing. Bukas i-inspeksyonin ng mga baril ng mga pulis para malaman kung may nagpaputok sa kanila. Noong 2002, isang pulis Mandaluyong at isang gwardya ang nasibak sa pwesto dahil dito. Halos 300 pulis ang roronda ngayong gabi hanggang bukas para arestuhin ang mga magpapaputok ng baril. Let this be a reminder and a warning that yung mahuhuli na magpaputok siguradong matatanggal sa serbisyo. Si DOH Secretary Manuel Dairit naman, nag-ikot na rin sa mga ospital kanina. Nabahala siya dahil mas dumami pa ang mga nabiktima ng paputok ngayong taon. Ika nga, nasa huli ang pagsisisi. Huwag po akong gayahin ng mga batang katulad ko. Delikado. Ako si Mariz Umali ang inyong naging saksi. 4 na suspect sa pagdukot kay Gian Jethro Chua, patay sa engkwentro sa Laguna. Nakatatandang kapatid ni Nico Soto, dumating na mula sa Amerika. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Ngayong bisperas ng bagong taon, 4 na suspect sa pagkidnap sa 2 taong gulang na si Gian Jethro Chua ang napatay. Nangyari po ang engkwentro sa Lumban, Laguna. Si Ralph Guzman ang ating saksi. Natagpuan ng mga otoridad kaninang madaling araw sa Lumban, Laguna ang Mitsubishi Lancer na ito dahil sa plate number ng kotse. Napagkalamang isa ito sa mga sasakyang ginamit sa nabigong bayaran ng ransom noong Disyembre 9 para sa kidnap victim na si Gian Jethro Chua. Kaya naman, hinabol ito ng mga operatiba ng NACDAF at PNP Regional Office 4. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang bumangga ang Lancer sa isang burol sa Mabitak, Laguna.
Bumaba raw ang 4 na suspect at nakipagputukan pa hanggang sa napatay sila ng mga otoridad bandang 3:00 ng madaling araw. Ang mga suspect, sina Ronald Ramoso, ang kapatid niyang si Rogelio, si Ricky Original at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Nagtamo sila ng tama ng bala sa iba-ibang bahagi ng katawan. Na-recover sa kanilang isang 38 kalibre na revolver, isang long arm na carbine at isang granada. Inaalam pa ng mga pulis kung sino ang ika-4 na suspect, pati rin ang may-ari ng kotse na gamit umano ng mga ito. This goes to show that the approach taken by government works. It is an integrated approach. Kidnapping is no longer considered as a mere police operation. Ako si Ralph Guzman, ang inyong naging saksi. Naging madamdamin ang pagbabalik-bayan ni Chino Soto, ang kuya ng yumaong aktor na si Miko Soto. Tulad ng ibang kamag-anak at kaibigan, hindi rin siya makapaniwalang wala na si Miko. Si Cara David ang ating saksi. 9:00 kaninang umaga nang magtungo dito sa Santuario de San Antonio ang nag-iisang kapatid ni Miko na si Chino. Si Chino ay nakatira sa Amerika at umuwi lamang ito para makita ang kapatid. Siya na lamang ang hinihintay ng pamilya bago ilibing si Miko. Hindi pa rin daw makapaniwala si Chino sa pagkamatay ng bunsong kapatid. Face ni Miko, magang-maga from the fall sa pagkakahulog. Hindi niya kamukha. So, nagdududa pa si Chino kung si Miko talaga yon. Sabi, sigurado ba kayo na siya yan? Kasi hindi siya yan. Bagamat nakatira sa Amerika, malapit na malapit daw sa isa't isang magkapatid. Madalas bumisita at mag-email daw si Miko sa kanyang kuya. Bakas na bakas kay Chino ang sakit na kanyang nararamdaman. Is so broken, no? So shattered by his death. Because sila, dalawa lang naman yan eh. They're very close. They're very, very, very close. Pero kung may isang taong pinakaapektado sa nangyari, ito ay ang pinakamamahal na babae ni Miko, ang kanyang ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Ali ang pagkawala ng malambing niyang bunso. Madalas ilarawan sa media si Miko bilang makulit at minsan pa nga palaaway. Pero ayon kay Ali, hindi daw ito ang tunay na Miko. Nasasaktan nga sila sa mga naglalabasang balita na naglalagay ng mali siya sa pagkamatay ng aktor. Sa pagpanaw ni Miko, hangad ni Ali na maalala ng mga tao si Miko bilang isang masayahin, malambing at mapagmahal na anak. Isang taong handang ipaglaban ang kanyang mga minamahal. I will never say goodbye. Never. Ako po si Cara David, ang inyong naging saksi. Dahil sa paputok, 18 katao ang namatay nang matupok sa sunog ang isang palengke sa Merchant Street, Lucena City ngayong tanghali. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumiklab ang isang tindahan ng paputok sa harap ng Chingay Grocery. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng grocery at nasindihan ang mga tindang kwitis doon. Karamihan daw sa mga namatay ay mga empleyado at kamag-anak ng may-ari ng grocery na nakulong sa loob mismo ng tindahan. Ang mga pampabuenas para maging maganda ang pasok ng bagong taon. At tambalang Fernando Poe Jr. at Senadora Loren Legarda sa 2004, kumpirmado na. Susunod, sasama-sama natin pagiging saksi. Balik po tayo dito sa may Pretil, sa may Tondo sa Maynila. Habang patuloy po ang paghihintay ng mga tiga rito, kasama po ang lahat ng mga kapuso nating Pilipino sa pagpasok po ng taong 2004. Sus Mariosep, sari-saring eksena po rito. Tulad po ng nakikita ninyo, kuha po ito sa iba't ibang lansangan ng Pretil sa Tondo. Pero hindi lang po ganito ang nangyayari, hindi lang po sa Tondo ganito ang pangyayari, kundi sa buong Pilipinas po. Bata, matanda, tulad po na sinabi, lahat po ng klaseng pang-ingay at pang-ilaw ang makikita nyo po dito sa mga lugar na ito, lalong-lalo na dito sa kinaroroonan namin, mga kapuso. Merong malalakas, merong mga hindi gaano, sari-saring bihis, sari-saring ayos, sari-saring paraan po ng pagsisiya. Kahit simple lamang ay sinasakatuparan po ng ating mga kapuso bilang paghahanda po sa pagpasok ng bagong taong 2004. Samantala, ipakikita mo namin sa inyo ang isang live na kuha dito pa rin po sa Luzon, Manila. Ito po ay live na kuha namin sa may Quiapo. Tapat po ito ng simbahan ng Quiapo sa taas po ng Mercury Drug. Napapanood po ng live sa mga sandaling ito ang saksi
sa pamamagitan po ng billboard na yan na nakikita niyong papalit-palit at sa siksik po ng ilaw ay napapanood ng mga kapuso natin na napapadaan dyan po sa may Plaza Miranda sa may Quiapo ang lahat ng mga kaganapan. Sa pamamagitan din ng billboard na yan sa may Mercury Drugs at sa may Plaza Miranda ay makikita rin din po ang pagsalubong sa bagong taong malapit na pong pumasok. Samantala mga kapuso, alamin po natin ang mga pabuenas na sinasabi nila magdadala po ng magandang pagpasok ng bagong taon, si Cheryl Yao ang ating saksi. Sa pagsalubong sa bagong taon, iba't ibang klaseng pampabuenas ang nakaugalian na nating mga Pinoy. Siyempre, hindi mawawala rito ang paghahain ng 12 klase ng bilog na prutas. Para masagana daw ang buhay, parang malapit sa iyo ang income. Maghanda rin daw ng malagkit na kakanin para laging maganda ang pagsasama ng pamilya. Huwag din daw kalimutan ang pansit, pampahaba ng buhay. Paniwala ng iba, iwasan ang pagkain ng manok. Kung magasanay kahig ng kahig, tuka. Isang kahig, isang tuka. At para mawala raw ang malas, pagsapit ng alas 12, mag-ingay at magpaputok. Para ang tao maligaya kahit na walang pera. Kung gusto mo namang pumasok ang pera sa bagong taon, polka dots na damit ang isuot. Maglagay din daw ng 12 pirasong barya sa bulsa. Hindi masamang maniwala sa mga kaugalian, pero laging tandaan, dapat sa Diyos ipagkatiwala ang ating buhay at kinabukasan. Ako, si Cheryl Yao, ang inyong naging saksi. Sa pagsalubong ng bagong taon, halos lahat ng mga lugar ay magpapalakasan ng paputok. Pero iba sa Barangay Santolan sa Pasig City. Dineklara kasi ng mga residente doon na walang magaganap na anumang putukan. Sa halip ng mga paputok, iba't ibang putahe ng pagkain ang makikitang nakalatag sa kalye. Bakalog Festival ang tawag nila rito. Mayaman o mahirap, sama-sama silang kakain para salubungin ang bagong taon. Sa politika, si Senadora Loren Legarda na ang katambal ni Fernando Poe Jr. sa eleksyon sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Rod Reyes ng koalisyon ng nagkakaisang Pilipino. Sa Biyernes, ihahain na ni na FPJ at Senadora Legarda ang kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC. Bukas naman ay malalaman na ang kumpletong senatorial lineup ng koalisyon. Kamakailan ay umapaw ang Lobok River sa Bohol dahil sa tindi ng pag-ulan. Pero kakaiba naman ang ganda ng ilog na ito kapag kaiga-igaya ang panahon. Nag-side trip doon si Sawi Severino at ang ating saksi. Bukod sa Chocolate Hills at mga tarsier, kilala rin ang Bohol dahil sa kanyang mga ilog. Isa na rito ang Lobok River. Pero minsan, nakakapinsala rin ang mga ilog. Kagaya na lang nitong huling malakas na ulan sa Visayas. Umapaw ang Lobok River, binaha ang mga bahay na malapit sa ilog. Ilang araw lang bago ang nasabing ulan, nasaksihan pa namin ang ganda ng Lobok River. This is for our people. Welcome visitors. Sa ilog na ito umiikot ang buhay sa Lobok. Maraming turista ang bumibisita nang walang pangambang makidnap o mapahamak. Very nice. I think their local tourism has been organized. I'm impressed. Ang bantay ilog dito, hindi nga kailangan ng motor. Ayon sa mga residente, lahat daw rito ay maari maging musikero. May tugtugan sa mga floating restaurant na isa rin sa mga atraksyon ng Lobok. Around the world, I've searched for you. I travel on when hope was gone to get the rent before. Matanda o bata man, mahusay kumanta. Mapa-Ingles o Tagalog na awitin.
masaya't mapayapang araw sa Bohol bago ang mapaninsalang ulan. Sana'y sa bagong taon, mas dumami ang mga ganitong araw, hindi lang sa Visayas, kundi sa buong Kapuluan. Ako po si Howie Severino, para sa Side Trip sa Saksi. Abangan, bonggang New Year countdown ng GMA sa Amazing World of Lights and Lanterns sa CCP Complex. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Kapuso, habang papalapit na po ang bagong taon, patindi ng patindi, paingay ng paingay, painit ng painit ang paghahanda po ng mga kapuso natin sa pagsalubong sa taong 2004. Napapanood nyo, napanood nyo kanina ng putukan ay nagaganap. Yan po, ilan talampakan lang po yan sa kinilalagyan ko po. Dito po sa puso mismo ng Pritil Sundo sa lungsod ng Maynila. Ano po ayan, naririnig ba ito, Vicky? Itong paputok, ayan, sunod-sunod na po. Samantala mga kapuso, paparami na rin ang mga taong dumadaksa po doon po sa tinatawag na Amazing World of Lights and Lanterns. Ito po ay sa may Cultural Center of the Philippines o CCP Complex, doon po sa may Rojas Boulevard. Ang lahat po doon ay excited na po sa mga sandaling ito sapagkat maya lamang po, magaganap doon ang engranding tinatawag na countdown ng GMA para sa bagong taon. Nakaantabay puro live si Susan Enriquez, ang ating saksi. Susan! Mike, nagmistulang isang malaking parke itong loob ng Amazing Worlds of Lights and Lanterns dito sa CCP Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City. Dumagsana ang mga tao rito para tunghayan ang engranding countdown ng GMA7 sa 2004. Bukod sa concert na sinimulan kaninang alas 10 ng gabi na tinatampukan ng mga GMA talents, magkakaroon din ng magarbong fireworks para sa countdown at pagsalubong sa taong 2004. Kaya naman karamihan sa mga nagpunta rito ay dito na sasalubong ang bagong taon. Makikita na. Di po kayo mag-medianoche? Hindi po. Bakit po? Kasi dito walang usok eh. Pero may paputukan na. Siguro, pero masaya. Ano inaasahan nyo ngayon dito? Yung balita ng GMA. Dito ako first time mag-New Year, ma'am. Tingin nyo magiging masaya dito? I think so. It's my first time. Okay. Happy New Year po. New Year. At para makapunta rito yung ating mas maraming mga kababayan, binawasan rin ang presyo ng ticket. Mula sa presyong 100 piso kada tao, ibinaba sa 30 pesos ang entrance fee sa gabing ito. Kaya naman kanina, bago pa lumubog ang araw, ay dagsana ang mga nakapila para bumili ng ticket. Ang Amazing World of Lights and Lanterns ay tatagal hanggang January 31. Ilan sa mga talents ng GMA7 na magko-concert dito ay sina JR, si Kayla, Salbakuta, si Karen De Los Reyes, si Chena Hortaleza, at syempre, ang MC dito sa concert ay ang ating kasamang si Arnold Clavio at si Gladys Guevara. Magiging tampok na bahagi ng programang ito ang magarbong fireworks para sa pagsalubong sa 2004. Kaya napakasaya na rito ngayon, Mike. Extra! Maraming salamat, Susan Enriquez, live mula sa Amazing World of Lights and Lanterns sa may Cultural Center of the Philippines Complex sa may Cultural Center. Antabayanan niyo po sa ang countdown po ng GMA sa pagsalubong sa bagong taon. Isa po sa mga tinatawag na live at remote points. Yan po sa may Amazing World of Lights and Lanterns. Kay Susan tayo. Correct ka dyan. Akala ko si Susan ka pa. Handa na ba kayo dyan sa pagsalubong sa bagong taon? Aba, handa na kami, partner. Nagkakasayahan na dito ang mga tao. Alika na, sumama na kayo rito. Ayan, nagkakasayahan. Hindi ba? Alam mo ba? Ano ba? Mas maganda rito mga kapuso sa pagsalubong ng bagong taon. Walang bata, walang matanda, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo nagkakaisa sa pagsalubong sa taong 2004. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs, live mula dito sa Tondo, Maynila, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. At ako naman po ang inyong kapuso, Vicky Morales, kasamang naghahatid ng serbisyong totoo. Mga kapuso, isang buong taon po tayo nagbalitaan ng impormasyon. Simula bukas, isang buong taong 2004 tayo. Kasama-sama natin pagiging saksi! Kami na
Yeah.